Hello everyone, welcome back to my channel. Breaking po, garage na nagkakahalaga ng 1 billion. Papakita ko po sa inyo ang breaking na ito. Malulutas kaya ang anomalya kung posibleng sospek din ang mismong nag-iimbestiga? Suspect din mismo ang nag-iimbestiga. Ito po ay ang viral na 1 billion garage ng gobernador sa Surigao del Sur. Mainit po ito ngayon. Pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel ang kontraktor ng bilyong pisong kontrata sa Surigao del Sur kung hindi kongresista. Bilyong pisong kontrata sa Surigao del Sur. Kung hindi kongresista ay Kaalyado naman nila. Narito ang exclusive Kaalyado. George Malimban. Viral ngayon sa social media ang umano'y 1 billion peso garage ng isang gobernador para sa kanyang car collection. Sa isang video ng isang architectural and interior designing firm, ipinakita nila ang isa sa mga tahanang produkto ng kanilang disenyo. High class ang pagkakagawa mula sa loob ng gusali hanggang sa loob nito. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang hindi bababa sa 8 luxury cars na makikita mo pag 8 luxury car, na makikita doon sa loob ng garage mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito pa yung nakatago. Pangwalo siguro itong nakatago. Ayun. pasok mo rito. Ano gusto mong car dito? Pili ka na. Ayan. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nga. Wala bang gusto car? Puro luxury yan, ha? McLaren, syempre. Okay. Ikaw? Ako car. Favorite car? Carla. That's my favorite car. Ako naman, kung ikaw yung McLaren, ako yung Porsche na GT2 RS. Sa isang Facebook post, tila napansin ng isang netizen ang kaparehong interior design ng bahay sa video na ito sa video na minsan nang inilabas ni Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel. Good morning to Johnny Pimentel. Ayos, Ito yung mga nakikita ko sa Quadcom dati na ng mga nag-iimbestiga. Grabing garahe yan. 1 billion? Aha. everyone. To DOH Regional Director Dr. Cesar Casion and the entirety of the DOH Caraga family, as well as the DSWD Caraga family. Allow me to congratulate you in today's launch of the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Ayon sa post, gawa umano sa haligi ng korupsyon at kasakiman ng nasabing property. Wala pang tugon si Haligi. Narito ang bahay na palasyo ng kotse na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso. Ito ay gawa sa haligi ng korupsyon at kasakiman habang ang bayan ay nakaluhod sa kahirapan. Ito po ay post ng isang netizen ng Carla Lopez Pichay, September 21. Siguro itong taon na to. September 21 lang at 2:49 PM. Carla Lopez Pichay. Aha. Sige. Governor Pimentel sa post na ito sa kasalukuyan. Isang bagong post ang lumitaw, isang araw matapos lumabas ang video. Ipinost naman ng isang social media user ang umano'y construction firm na pagmamay-ari mismo ni Governor Pimentel. Ang Construction firm na pagmamay-ari ni Johnny Pimentel. Ito, G&A Pimentel Construction. DNA Pimentel Construction. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, kumpirmado na ang authorized managing officer ay walang iba kundi si Governor Johnny T. Pimentel. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, napag-alaman namin na ang kumpanyang ito nakakubra ng 9 na proyekto sa nasasakupan mismo ni Take note po, 9 na proyekto sa nasasakupan ni Governor Pimentel. Dati ito, congressman to Ngayon, naging governor na pala ito, si Pimentel na ito.
mula 2016 hanggang 2020. Naaabot ang halaga sa 480.5 million pesos. Sa mga panahong ito, naupo siya at ang kanyang dalawang kapatid na sina Vicente Pimentel Jr. at Alexander Ayek Pimentel sa pagka-governor. Nagpalitan din sila ni Ayek sa pagka-congressman ng ikalawang distrito ng Surigao del Sur. Una nang inimbestigahan ng Billionaire News Channel ang long-time ally ng mga Pimentel sa probinsya. Long time ally ng mga Pimentel sa probinsya. Ito po, proyekto sa Surigao del Sur na kubra umano ng kumpanya ni Governor Pimentel. Ito po, 1,144,674,949.35. Ang laking kwarta. Ang pamilyang Momo na may sarili ring construction company Momo. na nakakubra ng 1.1 billion pesos na kontrata sa DPWH Caraga 1.1 billion ang nakubra ng kumpanya ni Representative Momo. 1.1 billion project na sungkit umano ng kumpanya ni Representative Momo. Momo, multo. Ayos. region mula 2017 hanggang 2024. Baka ito yung mga Momo. Kasalukuyang Surigao del Sur 1st District Representative si Romeo Momo at tumatayong chairperson ng Ayun. House Committee on Romeo Momo. Public Works at co-chairperson ng Infra Committee na nag-iimbestiga sa flood control anomalies. Dati rin siyang DPWH Undersecretary at naging representative ng Construction Workers Solidarity o CWS Party List. Ang grupong nire-representa ngayon ng bilyonaryong si Edwin Gardiola. Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ni Gardiola, pamilyang Momo at mga Pimentel. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ang dami pong napakarami po ang mga sangkot ngayon sa anomalya. Hindi lang sa flood control. Ito, bagong labas na naman po ito. Itong 1 bilyong garahe ng gobernador sa Surigao del Sur na si Johnny Pimentel. Nako po, ito'y nakakalulang garahe na ang daming sasakyang luxury. May McLaren, siguro may Lamborghini, may Ferrari, hindi lang nabanggit. Kasi ayon sa mga nag-uusap dito yung dalawa na nag-uusap kung ano ang yung dalawa, yung isang babae at isang lalaki na pinapapili nung babae ay ng lalaki kung ano ang gusto niya. Nagbibiruan sila. Ang napili daw niya yung McLaren. Walang nabanggit na iba pa, pero nakikita ko yung mga forma ng mga kotse doon, mukhang may Lamborghini at Ferrari. Sa forma na lang. Kasi ako nakakakita ako ng mga forma ng Ferrari at Lamborghini dito sa BGC. May showroom po dyan ng Lamborghini. Kaya alam ko yung forma ng Lamborghini. At saka yung Lamborghini ni Bryce Hernandez. Nakikita ko po yun sa dyan sa showroom dyan sa BGC. Tuwing naglalakad ako. Kaya matindi ang corruption ngayon sa ating gobyerno. Mismong mga sangkot ang mga mambabatas natin. Kaya po lumulubog ang ating bansa dahil sa talamak na korupsyon sa buwatan ng DPWH engineer, mga proponent na tinatawag na itong proponent, ito yung mga ito yung mga politiko na mga swapang sa pera, politiko na ganid sa posisyon upang magkamal ng pera. Apektado, taong bayan. Ayun, bagsak, lugmok. Biro mo, nasisikmura nilang mangurap ng bilyon-bilyon. Tapos yung mga kababayan nila nagdurusa, halos walang makain. Pag bumaha, may bagyo, babaha, apektado yung kabuhayan, nganga. Ano po ang inyong opinyon? Ramir Boulder po, huwag niyo pong kalimutang i-likes at saka subscribe. Marami pong salamat. Mabuhay po kayong lahat.